Magandang umaga po sa lahat ng grade 10. Nandito na naman po ako para talakayin ang isa sa pinakahuling paksang dapat talakayin natin sa taong ito na grade 10 kayo. Reproductive Health Law under Republic Act number 10354. Although I will admit the fact that kung meron pa tayong next meeting, ang pagtalakay ko sa Republic Act number 10354 ay tatalakayin ko sa sunod. Sa ngayon ay tatalakay muna ako sa bahagi ng Reproductive Health Law base sa ibang batas na nakapaloob dito. Ang issue ng Batas Republic Health. Ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 ay isang mainit na issue na may layuning ipalaganap ang mga paraan ng kontrasepsyon. Yung bang contraception, yung pagpigil sa panganganak, edukasyong sexual at pangangalaga sa ina. May tatlong focus po ito: kontrasepsyon, edukasyong sexual o sex education at pangangalaga sa ina. Nagkakasundo ang lahat tungkol sa kalusugan ng mag-ina. Ngunit, nagkakaroon ng debate tungkol sa pondong ibinibigay ng pamahalaan at pribadong sektor para sa birth control devices katulad ng mga condom, pills, at intrauterine devices. Kaya po ito pinagtatalunan dahil mayroong mga portion ng ating lipunan o society na ayaw gumamit ng mga ito. Nakaka-apekto daw po ito sa kalusugan ng ina. Magkakaiba ang pananaw ng mga mambabatas, ng simbahan, ng mga politiko at mga mamamayan tungkol sa RH Law o yung Reproductive Health Law. Noong April 8, 2014, bagamat meron ditong mga nag-oppose na ito'y ipatupad, Reproductive Health Law, ay merong desisyon ang Supreme Court. Noong April 8, 2014 na idineklara ng Korte Suprema na hindi lumalabag sa saligang batas ang RH Law, ngunit 8 probisyon nito ang pinawalang bisa ng Korte Suprema. So, pinaboran ng Supreme Court ang batas na ito pero merong mga portions, mga tinatawag nating sections na inalis nila na sa tingin nila ay hindi magiging pabor sa mag-ina at hindi rin ayon sa batas. Pagsusuri sa mga isyong kaugnay sa Reproductive Health Law. May malalim na epekto ang pagkakaroon ng anak sa buhay ng mag-asawa. Talaga naman po, malalim ang epekto nito. Po pwedeng masaya, po pwedeng hindi masaya, and pwedeng pareho. Kung hindi makokontrol ng mga tao ang pagkakaroon ng maraming anak, maaaring hindi nila ito mapangalagaan ng mabuti. Sa isang banda po, pabor po ako dito na hindi dapat napakarami ng anak. Kasi kung marami pong anak, most likely maliban na lang kung napakayaman mo, ay hindi naman mabibigyan ng sapat na pangangalaga ang napakaraming anak. Mas maganda pa rin po ang kokonti lang, mga 1, 2, 3 at the most. Maaari din itong maging problema sa kalusugan ng nanay o ina dahil sa haba ng oras ng pag-aalagaan niya sa mga ito. Nababawasan din ang oras nila para malinang ang sarili sa larangan ng edukasyon, trabaho at iba pa. Ngayon, yan po ang isang problema, ang kalusugan ng ina. Ganon din po sa mga bata, nababawasan ang oras nila para malinang ang sarili sa larangan ng edukasyon, trabaho at iba pa. Kung kaunti lamang ang kanilang anak, ay magkakaroon sila ng oras para makapagtrabaho at makagawa ng mga kapaki-pakinabang na gawain. Meaning, ang mga talent ni nanay ay magagamit din po. Kung talent nilang kumanta po, pwede silang maging sikat na singer. Kung talent nila magturo, makakapagturo po sila kung saan nababagay ang kanilang talento. Ang pagpigil sa pagbubuntis. May 3 malaking issue po sa pagkukontrol sa paglaki ng pamilya. Ang una po, letter A, ay ang pagtanggap ng libreng paraan para sa pagpigil ng panganganak o birth control. Libre na po yan. So, libreng paraan sa pagpigil ng panganganak.
dapat po nating tanggapin. Ang letter B ay yung pagkakaroon ng cultural na hadlang sa pagpigil ng pagbubuntis. Kasama na po dito sa cultural reasons o yung cultural na hadlang ang malaking papel na ginagampanan ng relihiyon sa aspektong ito. Karamihan po kasi ng mga relihiyon ng mga tao ngayon ay laban at hindi pabor sa birth control. Karamihan po ay sumusunod pa rin sa utos ng Biblia na go ye and multiply. Pero nakakalimutan din po natin na go ye and multiply, pero may responsibility na dapat tayong sundin para sa panganganak. Yon ay kung kaya mong buhayin ang mga ito. Kung alam mo namang medyo tagilid ang iyong kabuhayan, bakit magpaparami ka ng anak? Ang pagpapasyang ito ay iniaatang sa simbahan, sa kalalakihan, at minsan sa buong angkan, buong pamilya, buong lahi, buong tribo ang magdedesisyon. Hindi lang po simbahan. So somehow, merong positive na result kung simbahan, kalalakihan at minsan ay ang buong angkan na magpapasya. Ang ligtas na pagpapalaglag para sa nabuntis ng hindi inaasahan o unwanted pregnancy. Medyo hindi ako gaanong naniniwala na unwanted ang pregnancy na yan dahil alam mo naman kapag nagalaw ni Mr. si Mrs., alam na natin ang resulta nun. Most likely ay, alam mo na, magbubuntis si Mrs. Kaya hindi ako naniniwalang unwanted yon. Kapag nagbuntis ka, wanted baby yon. Ang kasunod po ay ang pagkamatay sa pagpapalaglag o panganganak ay isa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga kababaihan na nasa childbearing age. Ang totoo po, nasa 500,000 na kababaihan ang namamatay sa mga komplikasyon dulot ng pagdadalang tao at nasa 68,000 na namamatay dahil sa hindi ligtas na panganganak. May problema po ito, yung iba na namamatay ay yung mga taong hindi nagpapa-prenatal check-up. Dapat po palagi kayong may check-up para sa mga babae. Ano po? Ang sunod po ay ang mga issue ng abortion. Abortion po, kusang pagpapalaglag ng sanggol sa sinapupunan. Tandaan po natin kusa. Meron po kasing induced abortion o yung mga accidental abortion na hindi nila gustong ipalaglag pero nalalaglag ang baby. Pero ang pinag-uusapan po dito ay kusang pagpapalaglag ng sanggol sa sinapupunan. Abortion po yon. Maaari itong isagawa sa pamamagitan ng 3 paraan. Ang una ay ang pag-inom ng gamot. Hindi ko alam kung anong mga brand ng gamot yon para mailaglag ang baby. And ayoko nang alamin. Ang letter B po ay ang pagpapamasahe. Meron pong mga paraan na hinihilot ang tiyan ni nanay para yung baby ay unti-unting malaglag. At hindi ko rin gusto yon. Delikado para kay nanay. At ang iba pang paraan ng pagpapalaglag na I don't want to enumerate pa rin dahil mahirap magbigay ng payo sa kababaihan, baka bigla na lang may nabuntis na sumunod. Ayoko nun. At ang ikalawa po, itinuturing po itong malaking kamalian sa Pilipinas, yung abortion po dahil sa implikasyon nito sa letter A, batas. Marami po kasing batas sa Pilipinas na ipinagbabawal ang abortion. Number 2, sa relihiyon. Excuse me po. Napakarami pong relihiyon sa Pilipinas ang ayaw ng tinatawag nating abortion. Meron mangilan-ngilan at nabanggit ko na yata sa inyo noon na merong ilang, wala pala, kasal pala yon. Kasal, hindi pala abortion. Pero wala pa akong nalaman na relihiyon na pumapayag ng abortion at maliban kung makakasama ito sa kalusugan ni nanay. Ang letter C po ay ang kultura. Ang mga kultura ng mga tao, Pilipino man yan o hindi, ay pangkaraniwang ayaw sa tinatawag nating abortion o yung pagpapalaglag. At letter D, ang lipunan. Medyo alam naman natin ang society
ay common term na po na isinalin sa mga kalululuhan natin hanggang ngayon ay talagang ayaw ng abortion o yung sadyang pagpatay o pagpapalaglag kay baby. Sa ayon pa naman sa saligang batas natin ng 1987, Article 2, Section 12 ng saligang batas ay kinikilala ng Estado ang kabanalan ng buhay, pampamilya, at dapat patatagin at pangalagaan ang pamilya bilang saligang institusyon panlipunan. Social institution po yan. Pinaka-basic social institution. Ipinagbabawal na ang abortion noon pang panahon ng Espanyol. May batas po noon sa panahon ng Espanyol na ipinagbabawal ang abortion. Dahil ito sa pananaw ng simbahan ng Katoliko na ang abortion ay pagkitilos ng buhay. Isa ito sa krimen na sa Penal Code of 1870. Panahon po yan ng mga Espanyol. Nakapaloob din po dito yung isang batas sa panahon naman ng mga Amerikano, ang Revised Penal Code of 1930 sa panahon ng pananakop ng Amerikano. Ang sunod po ay ang sinaunang magpapalaglag. Ang sino mang magpapalaglag ng sanggol ay maaaring makulong nga ng 6 na taon at sino mang doktor, midwife o pharmacist ay maaaring makulong din ng 6 na taon kasama ng pagtanggal sa kanyang lisensya. Ang midwife o kumadrona at saka doktor, hindi kayo magtataka kung maggawa ng tinatawag nating abortion. Pero bakit po ang pharmacist? Kasama po ba sila sa nagpapaanak? Hindi po. Pero po pwede silang magrekomenda ng gamot para malaglag ang sanggol. That is also abortion, which is prohibited by Philippine law under the 1930 Penal Code or the 1870 Penal Code noong panahon ng Espanyol. Bawal po talaga sa batas natin yan. Not unless kawalang bisa na ng ating Kongreso, na hindi pa naman po pinawawalang bisa ang batas na yon. Pumapayag ang simbahang Katoliko sa abortion kung ang pagbubuntis ay makakasama sa kalusugan ni nanay, ng ina. Pero ang problema, hindi po nilinaw ng ating saligang batas kung ano-ano itong mga makakasama sa kalusugan ni nanay. Siguro, ang inaasahan nilang magsabi nito ay yung mga doktor. Ano-ano po ba ang mga basihan para makasama sa kalusugan ni nanay ang abortion? Mga medical practitioners po ang makakasagot niyan. Matagal nang ipinagbabawal sa Pilipinas ang abortion. Impluwensya ng simbahang Katoliko sa abortion. Kahit pa itinakda ng saligang batas ang paghihiwalay ng simbahan at estado, ay malaki ang impluwensya ng simbahang Katoliko sa mamamayang Pilipino. Dahil marami ang mga Katoliko sa ating bansa. Natural lang po yun. Itinuturing ng simbahan na pagpatay ang pagpapalaglag ng ipinagbubuntis na sanggol. Ever since, talagang ipinagbabawal nila yan dahil sa simbahan kapag ipinagbuntis ka pa lang, may buhay ka na, sabi nila. Which is medically proven naman po. Dahil cell na yun eh. Kapag yan ay cell, yan ay may buhay na. Dahil sa impluwensya ng simbahan ay marami sa mga babaeng naniniwala na hindi dapat magbuntis ang babae kung wala siyang asawa. Totoo kaya yon? Pero supposed to be, theoretically, yes. Sa panahon po kasi ngayon, marami ang mga kadalagahan, batang-bata pa for that matter, ay bigla na lang lumulobo ang tiyan. Bakit? Alam nyo na kung ano nangyari. Mga bagay na hindi dapat pang mangyari sa kanila. Ang natural family planning din ang pinipiling paraan ng pagkontrol ng laki ng pamilya na siyang sinusuportahan ng simbahan. Hindi ko kabisado ang mga natural family planning na tinatawag, pero yung ilan doon ay yung pagbibilang ng araw na kung kailan ka fertile. Doon daw kayo po pwedeng magsiping. Nasa mag-asawa naman po yun kung ano ang kanilang pipiliin, kung ano ang kaya ng kanilang konsyensya.
Ang papel ng pamahalaan sa abortion. Siguro ito na yung isa sa pinakahuling paksa na dapat talakayin natin. Papel ng pamahalaan sa abortion. Ang abortion ay isa sa suliranin ng pamahalaan at kailangang mahanapan ito ng solusyon dahil maraming kababaihan ang nalalagay sa peligro. Isa pong katotohanan yan, mas peligroso sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Dahil po, mga girls, tandaan po ninyo ito, ang mga lalaki po ay mas mapagsamantala kaysa sa mga babae. Basta't kami, walang mawawala sa amin, pero sa inyo, mas marami ang mawawala. Tandaan po ninyo yan. Naglulunsad ang pamahalaan ng programa tungkol sa komprehensibong edukasyong sexual o yung sex education na tinatawag sa Ingles para sa mga kabataan at pamamahagi ng kontraseptibo sa mga mamamayan para sa programang Prevention and Management of, nagdalawa yung of, Abortion and its complications. Ang iniiwasan po ng gobyerno ay yung abortion. Kaya ang ginagawa po nila, namamahagi sila ng contraceptives. Nandyan na po yung mga tinatawag na condom, at saka yung iba pang paraan para huwag magbuntis ang ating mga kababaihan. Yung nakapaloob po dito sa Prevention and Management of Abortion and its Complications ay tinatawag din pong PMAC. Sa pamamagitan nito ay mapipigilan ang kapahamakang dulot ng abortion. At dito na po nagwawakas ang ating pagsang-aralin. Ang pinakahuli, home activity, page 255 of your book. Sa old book po ito. Ngayon, wala po kasi ako sa bahay, sa school ngayon, kaya sa oras na maipresent ko ito sa inyo, probably that's Friday, I will be texting you about the page sa new book. Medyo antay lang po ng konti dahil ang inyong pagpasa nito ay sa Huwebes pa, next week. Magandang umaga po sa inyo lahat and God bless you all.